Testing mic. Na-bless ba mo sa ilang giawit? Salamat as Ginoo tungod kay kung naamay mga pag-awit niya na dili na para pagbayaw sa tao, pagbayaw kana sa Dios. Salamat sa higayon nga makabalik o bisan og wala ni na plano pero nagplano ko nga musimba labi na kung makaadto ko og laing lugar, wala ko sa lugar diin didto ko gibutang sa Ginoo sa pagpangalagad. Mangita gyud kog simbahan para makasimba. Okay. Nganong ako nang gisulti, kay daghan mga Kristohanon, muhawa sila silang simbahan, niadto sa ilang lugar, adi mo simba kay wala sila yung simbahan, simba gyud. Sukad nga nahigalan ako inyong pastor, mas convenience ko, mas kampante ko nga diri magstay sa inyo. Sa Ginoo. Salamat sad sa mga missionary nga nauban nato karon. Akong gingnan si Pastor Leon, kagabi ilang ta nagmeet sa pastor dinhi. Parehas gyud tag espiritu, parehas mong espiritu kay kung dili pa you're not invited here. We just meet last night. Pero tanawa, tungod kay ang kasing-kasing parehas. Dili gyud problema adto dito. Adto ka visit ka sa amo missionary. Kay nga naman parehas matagtinguha tanan. Gusto ta nga gamiton ta sa Ginoo sa mga lugar o sa mga tao din we have an opportunity to share the gospel. Og salamat sad na ilang missionary na uban nato from Benguet. Layo kay ni kanilang lugar. Ano ni kanang lugar ni nga agianan gihapon sa Bagyo. Og salamat nga nauban sa nato sila. Sa amo dito church, ingani akong gabuhaton, dili ko mang-invite og missionary. Kay nga naman, naana sa ilang plano nga mag-visit sa lugar for deputation. But kung naasad sila diha nga lugar, di sad ko mo balibad. Di sad ko mo ingon, ayaw adto dito kay wa mig budget. Dili ko ingon na pag naa sila, walay problema. Because there was one time, upat yun ka missionary nag-visit sa amo. Di ko mo balibad. Because that's the time we are assuring our missionary that we are the one holding the rope sa commitment nga ilang gibuhat for the Lord. So what I did is, akong explainan ng missionary nga mag-support mi sa inyo, dili kayo dako, kay daghan man missionary among gisuportahan, but we will support you. We will give our desired amount to support for 1 year. Ihatag na muna. Like example, among support is 200 pesos every month. So for 12 months, ihatag na ako sa missionary. And while they are deputating, ako silang sultihan, ayaw kahadlok gamitan ng among gisupport. Kaya unsa may gamiton ninyo? Are you listening? Pero let us know if you already in the field. Kaya that's the time magsugod na sagmig support sa inyo monthly. So, nganong ako nang gisulti, kay daghan kay mga missionary, they have chance to share their burden sa simbahan. Ni uli lang ang missionary nga, Pastor, missionary will pray for you. Pero ang inyong church dili ingonana. And di ko kabalo kung muabot ni sila sa Bukidnon, kay wagani sila kabalo na bay Bukidnon. Pero kung didto ni sila sa amo, ingana ang akong buhaton. Si missionary Leon, sige na nigbalik-balik didto sa amo. No, busa I'm more familiar sa iya. Pero natingala ko anong gabalik-balik, basig nangita nigtigre dito. Karon diri na sad nangitag tigre. Bitaw buutan kayo ni. Nakabantay mo buutan siya? Kung matulog. Manindog tang tanan karon nga buntag og salamat sa pribileyo nga maging kabahin sa atong pagsimba.
nga ang pulong sa Ginoo atong paminawan this morning. Are you happy today? I'm always say that to the church where I serve the Lord. Kay lisod kaayo nga nanimba taon niya, they are not happy. There is always reason to be happy. Bisan og naay sakit, bisan og naay problema, bisan og naay natas kawaladon, naagi rason nga malipayon ta. Kay bisag mo biya pa kaaning kalibutan na, think about this, you will go to heaven. If you accepted and received the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Can I use the, okay? So, mugamit ko og PowerPoint. In the book of Genesis chapter 45, verse number 28. Genesis chapter 45, verse number 48. Akong basahon ang bersikulo, okay? Akong basahon ang bersikulo, and after reading, I will give the title para sayon sa ato sa pagsunod sa mga butang pwede nato isgutan karon nga adlaw kung naay title. Amen? Lisod ta maminaw kung walay title. Busa gibutangan gyud nag-title para kabaluta nga mo nay targeto nato sa mga butang atong matun-an karon. Now, Genesis chapter 45 verse number 28, ingon ang Bible, and Israel said. Kinsa man na si Israel? Mauna si kinsa? Si Jacob. Okay? Ingon si Jacob or si Israel, it is enough. Joseph, my son, is yet alive. He said, I will go and see him before I die. So, ingon si Jacob, ingon siya, igo na, nga si Jose ang akong anak, buhi pa di ay. Muadto ko, ug mutanaw ko niya, sa dili pa ko mamatay. This morning, allow me to speak on the subject, I will go and see him before I die. Let us pray. Father God, this morning, salamat Lord sa dako kayo nga pribilehiyos kinabuhi. Salamat Lord nga pinaagi ani nga higayon nga imong gihatag kanamo, mapamatud-an namo ang among pagtuo diha kanimo nga naila namo nga Dios sa among kinabuhi. Salamat nga pinaagi ani nga panagtigom, i-corporate gathering, maka-worship kami, makatuon kami sa imong balaan nga pulong. Lord, naghangyo ko sa imong pabor. Kaluy ko, tabangi ko nga maka-establish ko Ginoo o kaalam gikan diha kanimo so that ang imo sang mga katawhan makabaton sila og pagtulunan og magamit sa matag adlaw namo nga pagkinabuhi pagsunod namo diha nimo. Panalangin ni Ginoo ang panahon og tuguting kani nga kahigayunan, it will bring glory and honor to your name. Thank you, Lord, for your love, your mercy, and grace. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, and please be seated. Kaning praise nga gisulti sa Bible, I will go and see him before I die. I believe all of us knows nga usa kani ka istorya mga Kristohanon nga makita natos Biblia. Kay naa may istorya nga was Biblia. So it's a blessing kay naas Biblia, busa tanaw nato kani nga istorya according to the biblical account of Joseph's life in the book of Genesis. All of us nasayod ta mahitungod sa kinabuhi ni Joseph maybe nga si Joseph gibaligya siya sa iyang mga igsoon. Gihimo siyang into slavery. Gibaligya siya para mahimo siyang bondage, mahimo siyang captivity sa usa ka lugar. Now, thinking about sa life nga ibaligya ka sa imong igsoon, it's not easy. Dili sayon. Nga unta ang ngayon ibaligya mga mananap raman. Pero grabe ang iyang eksperyensya kay gibaligya siya sa iyang igsoon. If you look at the story, his father Jacob was left believing Joseph was dead and torn apart by wild animals. But pasabot mga Kristohanon, ang iyang amahan nga mao si Jacob, ang iya ragyong na gituuhan
nabilin nga pagtuo nga si Joseph patay na. Og ang iyang mahinumduman nga gikunis-kunis siya sa mga wild animals. If you remember, gipalitan siya sa iyang papa og colorful nga jacket. Og sa panahon nga gibaligya siya, gibutangan og dugo sa mga igsuon ang iyang jacket o gipresentar sa iyang papa o gisultian sila, patay na si Joseph. Gipatay siya sa mga mananap. That's the only knowledge nga naa sa iyang amahan nga si Joseph nga patay na o si Joseph gipatay sa mga mananap. After Joseph was taken to Egypt, his father Jacob did not know what had become of him for many years. Joseph's brother came to Egypt because of the famine of the land, if you remember that. Nganong nakaabot sila sa Egypt, tungod kay grabe kaayo ang gutom, as what the Bible says. Jacob did not know Joseph was alive in Egypt until Joseph revealed himself to his brothers during a famine. That's why in Exodus chapter 45, there are a lot of verses that gives us very interesting to learn and to know, because one of the event in chapter 45, gipadayag ni Joseph iyang kaugalingon sa iyang mga igsoon. You can read that. Busa, ani nga panahon, mga Kristohanon, I will start reading in verse number 16. Ingon sa Bible, daghan na mga istorya na human. Ingon ang Bible, and the fame thereof was heard in Joseph's house, saying, Joseph's brethren are come, and it pleased Pharaoh well, and his servants. So, ingon ang Bible, mahitungod o ginungdan sa balay ni Pharaoh, nakadungog sila nga ang mga igsuon ni Joseph mo bisita didto sa Egypt. Okay? Og matod sa Bible, ang plano sa pagbisit sa iyang mga igsuon, it pleased to Pharaoh. Nakapalipay kang Pharaoh. Nganuman, kay kabalo si Pharaoh nga si Joseph mo'y gigamit nganong walay gutom nga nahitabo sa Egypt. For him, ingon ni Pharaoh, it's time nga pwede ko makabawi kang Joseph. Kung gusto nimo dalon ang imong pamilya dire, Joseph, sige, dala sila dire. Kauban silang mga servant. Are still listening? Verse number 17. And Pharaoh said unto Joseph, at this time, ingon si Pharaoh kang Joseph, say unto thy brethren, sulti imong mga igsoon, mauni ilang buhaton, laid your best and go, get you unto the land of Egypt. Verse number 18. And take your father and your household. Verse 18. And come unto me, and I will give you the good of the land of Egypt, and you shall eat the fat of the land. Verse number 19. Now, thou art commanded, this do ye, take you wagons out of the land of Egypt for your little ones and for your wives, and bring your father and come. Verse number 20. Also regard not your stuff, for the good of all the land of Egypt is yours. Verse number 21. And the children of Israel did so, and Joseph gave them wagons, according to the commandments of Pharaoh, and give them provision for the way. Verse 22. To all of them, he gave each man changes raiment, but to Benjamin. Who's Benjamin? Kinsa si Benjamin? Igsuon ni Joseph, di lang half-brother, tinuod nga igsuon. Parihas silag papa, parihas silag mama. Busa nakabantay mo, gwapo ang pabor nga gihatag ni Joseph. Kay tinuod man niya nga igsuon si Benjamin. He gave 300 pieces of silver and 5 changes raiment. Verse number 23. Unto his father. So meaning, gipadalaan sa denging amahan, he sent after this manner 10 asses laden with the good things of Egypt, and 10 she asses laden with corn and bread and meat for his father by the way.
Verse 24. So he sent his brethren away and departed. And he said unto them, see that ye fall not out by the way. Verse number 25. And they went up out of Egypt and came into the land of Canaan. Nanguli sila. And unto Jacob, their father. Now look in verse number 26. Ingon ang igsoon ni Joseph, Pa, si Joseph buhi. He said, Joseph is yet alive. Gikan sila sa Egypt. Gipadalaan sila. O daghan kay mga pagkaon, matod sa Bible. Excited sila. Pag-abot nila, niingon siya, Pa, buhi si Joseph. In fact, he is the governor over all the land of Egypt. Now, as you listen, sa bersikulo nga atong nadunggan karon, kamo mismo, would you believe that Joseph is still alive? Ha? Sa istorya nga atong nadunggan, kamo ba convinced nga si Joseph buhi to sa Egypt? Di ba buhi siya? Pero tanawa, pag abot siyang igsoon, gisultian si Jacob nga si Joseph buhi pa, gobernador siya sa land of Egypt. Unsa yun sa Bible? And Jacob's heart what? And Jacob's heart what? Fainted. Nganong naluya man si Joseph? By the way, mga Kristiyanon, naluya, ikaw ka. The last time nga imong nahibalaan si Joseph, nga imong anak, nga patay na. Patay na. Kay gigunis-gunis sa mga mananap. Pero the second time you know that he is alive. Maluya day ka? Ha? Kamong nay mga ginikanan diri nga nawala inyong anak. Sa kalit lang nakaibalo ka nga buhi day siya. Unsa ka imong bation? Maparihas ka kang Jacob's naluya. Murag lahi ang gibati ni Joseph ani Jacob. Nganong naluya siya? Nganong naluya siya? Gisulti kas gyud sa Bible, because for believe them not. Na, let's get, dili niya akong mensahe. But something impresses me because daghan mga panahon that we are fainted. Daghan mga panahon that we are not excited in our Christian life. Daghan mga panahon that even atong pag-ani sa simbahan, we're not happy. In fact, there's a reason to be happy. But we are fainted. Kabalo mo nga no, mga Kristiyanon? Kabalo mo unsay rason nga nung fainted ang kasing-kasing ni Jacob? Nga unta, dapat siya malipay because he knows that his son is alive. Because, ingon sa Bible, because he believed them not. What caused Jacob's heart fainted? Tungod kay wa siya motuo. Many times, ang atong kasing-kasing fainted. It is because we believe not. Many times, we are not excited about the truth because we believe not. We are not excited. We are not excited about God because we doubted God. Christian, you listen. If you believe that God is real, there's a reason to be excited. Nganong naatadini karon? Because of God. Pero kung nakakadini karon, tungod kay maningil kag utang, di pa gyud makabayad, you will go home fainted. Did you see the importance of believing something? Nakita ninyo? Nganong naluya ang kasing-kasing ni Jacob, buwa man siya mo to. Iyang mga anak, excited kay buhay si Joseph. Siya ang gobernador dito sa Egypt. Yun sa Bible, ang Jacob's heart, what? Fainted. Kung ato nang dramahon ba, excited ka nga, nidoon si mong papa, naglingkod ni mong papa, niingon ni papa, mong pa, huwag guys siya, at pinabong patay na, dili nga na atong reaksyon ay. Daghan mga panahon, we are not excited about the truth. Like for example, the Bible is true. We have Bible studies sa company, sa among syudad. Ingon ko, hey, mga trabahante, di
Many times we are listening the word of God, we still fainted because we believe not. Naiubang mga tao, they are excited about soul winning. Pero naiuban, hindi sa excited. Naluya noon. Kabalo ba mo? Unsay rason nga nung maluya tas kamaturan, hindi man natutuhan. I'm excited listening to your pastor having a program about soul winning every day. I am very happy. Pag abot na ko gapon, there's a new car there. Wow! Ingon niyo yung pastor, friend. Salamat nga naisakyanan. Initiated with our men. Every day, manggawas mi. Puno og tao ang sakyanan. Going to that place and winning souls. Nga naman, nga nung excited man inyong pastor, nga nung excited ang ubang mga Kristohanon, because the only thing nga we can share the gospel, mga Kristohanon, because we believe nga kung dili na to i-share ang gospel, there is no salvation nga moabot sa sitasi sa tao. Paglingkod sa inyong balay, tell me na may maluwas. But you believe that soul winning is true. Every time katong mga tao, friend, nga na, mga membro nga nagpandaog sa kalag unya naka-soul winning sila. Mautoy mga membro, mga Kristohanon nga mabati gilang tinuod nga kalipay after bringing souls in the faith of Jesus Christ. Because they believe it. Did you see the importance of believing? Kaning mission mga Kristohanon, makapaluya biya ni og di ta mutuwa ni. Pwede ta mo ingon sayang suportaan ni gwapo nga tao. Sayang akong sinsiyo. Hey, dili sayang. Because sultihan ta mo, bisag pila ka milyon ang imong yatag. Di pagyapon na makaluwas sa tao. Pero kung ngay missionary atong suportahan, we expect souls to be saved. Grabe. Jacob's heart fainted, for believed him not. Usa sa mga rason nga nung maluya ta, kay di man ta mutuo. Verse number 20. Verse 27. Verse 27. Wala lagi. Unsa Bible? Na. And they told him all the words of Joseph. Di waman mo to si Jacob. Ingon niya igsuon pa. Kaya pa. Si Joseph winiingon na pa. Kabal mo sa ingon ni Joseph. Si Joseph, buhi si Joseph pa, buhi gid siya. Gobernador siya dito. Si Joseph ningon, ingon siya, which he had said unto them, when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him. Murag ingon nanay ba? Pabuhi lagi si Joseph. Did you see the wagons outside? So nag-wagon pa sa kanang Volkswagen? Wala yung Volkswagen, so na. Sakyanan ba, isakyan sa mga ipadala ni Joseph, yung mga pagkaon gikan sa Egypt, ingon siya, pa, nakita ni mo ng mga sakyanan diha. Gipadala na ni Joseph. Ha? Usahay kita, to see us to believe mangguta. Mangita kita ebidensya, aya mo too. Pero kung ang Bible nag-ingon tuon na ta, dili na ta magduha-duha pa. Ito sa Bible. And when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, unsay line nga nakita ninyo? The spirit of Jacob, their father, what? Revived. Kanina, Jacob sa heart what? Repented. Anong nagpent man? Ano to? Simba-simba ta diha, di lagi ta gihapon, panalanginan. Abi ninyo, ang importante sa kinabuhi, dili panalangin, ang importante, nakadetermine ka of what you are doing that God is pleased. Because blessing will follow. Okay? So, ani nga time, ang kasing-kasing ni Jacob, naunsa na? Na-revive na, nabuhi na, na-excite na. Nga nung na-excite man, tubagan ninyo. Because, ito man!
karo pa, oh, Joseph. Ingon ang Bible, and the spirit of the father Jacob, diba? Mga Kristiyanon, ayaw tuguti sa kinabuhi nimo nga kanunay lang ka tempted. Tuguti sad sa imong kinabuhi nga na-revive sad ka. Amen? Every Sunday, ang revive nga Kristiyanon, lipay siya. Every time na ang chance to express their love to offering, kay revive man, lipay siya. Pero katong wa gyud ma-revive. Maskin pagkanta, di mo kanta. Maskin paghatag offering, di gyud mo hatag. Wa man ma-revive. Pastor, mauna na yung mensahe nimo, dili pa. Kaya kung muna yung mensahe na to, di mo tukmas tayo titulo. Verse 28. Ay mo kabalaka, kay pagkahapon, isumpire na ako ning wali. Pastor, unsa ka oras mo man? 11:50. Duha ra ka punto akong buhaton. Verse 28. Isumpay na akong duha ni ron. Verse 28. Ingon sa Bible, in verse 28, and Israel said, it is enough. Si Buhano pa na, igo na! Sakto na! Nga ang akong anak, buhi pa di ay. Sakto na! Sakto na! Wag i-state direct, in sa itong iyang ka-istorya, na nakonvince sa iya nga buhi pa si Joseph. Pero ingon siya, I believe, tanan niya igsuon, nag-arong, nag-atupang dito silang papa. Excited kayo nga makabalo si papa, buhi pa si Joseph. Excited kayo. Pero pag-share nila, wa man malipay si Joseph. Luya man. Kaya kasi mo to! Gi-convince sa igsuon sa pa. Kita niyo mo nang mga sakyan na, si Joseph ana. Ino sa Bible, and the spirit of Joseph, revive, at Jacob revive. Ingon dayon si Jacob. Okay! Sakto na! Nga nahibalo ko, nga si Joseph di ay buhi. Ingon dayon siya, muadto ko, ug mutanaw ko niya sa di pa ko mamatay. Maunay atong title karon. I will go and see him before I die. I look at that phrase in the Bible, how we can connect and apply to us. Because yes, it is the story about Jacob, Israel, but it always conveys a sense of something. Because when Jacob says, I will go and see him before I die, there is a sense of, I believe that, there is a sense of urgency. Dinalian, pag-convince niya, nga buhi pa na si Joseph, niyon siya, I will go. Wala giingon sa Bible, I will go tomorrow. Wala giingon sa Bible, I will go next week. I will go next year. The word I will go there, that's urgency. Tinalian ka na. Kay kabalo siya, he is now old. And maybe, di na niya makita pag-usap ang iyang anak si Joseph. Mga Kristohanon, daghan kayong mga areas sa atong kinabuhi that we need to desire to take action before it's too late. It's urgency. Not only urgency, also it conveys us the importance. Seeing this person is priority. I will go and see before I die. Atong makita din na ang pagkaimportante ni Joseph para kang Jacob. Not only urgency, not only importance, but also there is a longing. Longing. When we say longing, a strong emotional connection or yearning to reconnect because it's too long nga wa niya nakita ang iyang anak. Taas nga panahon, wa na siya paglaom, wa na siya chances na makita, pero nay usa ka panahon giingnan siya buhi si Joseph. Siya ang gobernador. Unsay giingon niya? I will go and see before
I die. That is that? Ilonging. You know what? I look at again, kanang line before I die. It's an idea before I die. You know what, mga Kristohanon, makita nato din ha ang una nga butang, the truth of death. Naa ka din karon, naguna-una ba ka nga mamatay ka? Ha? Wa ka man naguna-una nga mamatay ka, pamidaw! Mamatay kita. Basin ugma, ikaw una. Sunod adlaw, ikaw gihapon. Sunod adlaw, ikaw na. Di apel. Kaya manangyaw pa me. Nga naman, ang kamatuoran sa kamatayon, death is inevitable. Sa mga pastor, kabalo ba ka nga ang kamatayon wala exemption? Real ka na. Lain ra ba ning mga bata nun? Di ra ba maguna-unag kamatayon? Kay bata pa daw sila. Hoy! Apag sure, hoy! Why exemption sa kamatayon? Pwede mamatay tiguang, pwede mamatay batanon. Busa pag yun niya, I will go and say before I die. He's telling about the truth of death. Kay daghan kaayo, dili na nimo ma-meet up kung moabot ang kamatayon. Not only death is inevitable, but death is certain. Death is a natural part of life that cannot be denied or escaped. Death is, kung tanawon nimong kamatayon, regardless of your background, regardless of your wealth, regardless of your status, death is certain. Di yun ka makaingon, di ka mamatay kay kwartahan ka. Tanawa na atong gobyerno karon nga sigig pangawkaw. Na ato'y bilyon, pero tabunan ang ulo kay paghiring kay basin o isnayperon. May na lang ning watay kwarta kay pwede ta hahay. Hahay. Nakita ninyo ang atong pagagawas nun? Usahay magunaon na ang uban unta maparehas ko aning tawhana kadato. Oy, why pilion ang kamatayon? Dato, pobre, mamatay. Unsa pa yun? Death is unavoidable. Meaning, every living being will eventually die. And also, death is unpredictable. What is that? We don't know when death will occur. Maunay, kamatuoran sa death. He said, I will go and see before I die. He's telling us the truth about that. Not only that, also, the problem of death. Kabalo mo unsay problema nga akong nakita nga i-apply nato karon? People are not mindful, not paying attention or ignoring. Maunang not mindful. Kung pasabot ana, ang problema sa death, daghan kay mga tao, wala nangandam kung muabot ang kamatayon. Wala nangandam. Wala sila maguna-una sa kamatayon. Mga Kristohanon, matod sa Bible, and as it is what? Appointed. This is the second time na nagwali ko din na nagwali ko wa ko kahuman because naay namatay kung nakadungdong ko. Ni-exit ko kay naay namatay. You know what? Na ako sa Rome, somebody call me. Pastor, can I talk to you? Where is Niboy? Nako naaraman dire. Siya, Pastor, bantayin si Niboy. Unsa kay problema? Kabalo mo pag-share niya. Pastor, tautod, ingon si Niboy, can I talk to you? Ako, yes, sir. Siya, Pastor, wala na si Sinsin. Iyang sister, wala na. Kabalo mo, bisan pa og ang ability sa tao mao na inungdan sa kamatayon. Pero nito ko, it was an appointed time. Niuna lang si Sinsin. Pagika na mo last Friday, nagtawag sa ako ang among member ningon sa pastor, patay si Papa. Patayin ko, Brad.
Ani brother, unbeliever man. Brad, just to let you know, every one of us has an appointed time. Just talk to your brother, talk to your sister. Kaya ang una-una sa mga tao kung mamatay, hindi mo ka mamatay. Ginoo man ko'y magbuhat. Amen? So tanang panghitabo sa kamatayan, appointed na. Ayaw basula ang ubang mga tao anong namatay na. Everyone has appointed time. Akong pangutana, when your appointed comes, are you ready? Ingon si Jacob, it is enough that Joseph is alive. I want to go and see before I die. Kung di pa yun ka kabinsido, ayaw makonvince ka nga versikulo. There's a time to be what? To be born. And a time to what? Pangutana, kinsay mag-expect o kamatay? Tell me. Kabalo mo, katong mo dili mamatay, katuwa ka tao. Kitang tanan diri nga tao ka. Mutuo ka sa dili, mahadlok ka sa dili, kay nga tao ka, pagbulat ka mamatay. Amen? Gani gitan-aw na ako ang mga common causes nganong ang tao mamatay. Ha? Are you familiar with this? Sometimes ang causes is natural causes. Namatay lang sa minungdan. Well, siguro ang natural nga causes sa iyang kamatayon kay naa siya'y sakit, no, na illness and diseases. Sometimes ang cause sa kamatayon is accidents. Na car crashes, nahulugan, natabunan, mo iyang gikamatyan, aksidente. Ha? Sunod, injuries. Namatay tungod kay samad, na trauma. Ang uban tungod sa diseases. Ang uban tungod sa lifestyle factor. Namatay kay kusog manigarilyo. Namatay, oy, by the way, kung ang namatyan nimo tungod sa pagpanigarilyo, dili na aksidente. Namatay ka tungod sa imong kahubog, ayaw igna nga, wala, aksidente yun to. Oy, di, lifestyle nimo. Hiding you ka dito sa minteryo. Ang uban, substance abuse. Ang uban, poor diet. Ang uban, lack of exercise. Sige na magkaon, why exercise. Kabalo ba mo, pwede ta mamatay, ana? Ha? Unya, ang ato pag yung utok, ang atong utok, ingunani, ang exercise ragyod, jogging ragyod. Kabalo ba mo, you don't need na mag-jogging, kaya kapoy mag-jogging. Kasi yung balik ka na, no? Ana, 50 ka, ana. 50 sa ka, ana. Oo, 50 sa ka, ana. Plus 100 years. Ayaw ka mamatay. Absolute. Pwede. Ana, exercise man yan mo na. Anong dagan ang mga tao dali mamatay? Lack of exercise. Ang uban, kani siya, environmental factors. Kabantay mo, unsay nahitabo, extreme weather, pollution, natural disaster, bag-ulang, nilabay yun sa amo, grabe kadako kayo nga, huwag yun mag-expect mga Kristohanon, na anang adlaw, Merkules, muagi ang grabe nga plus flood sa sentro sa syudad sa Valencia. Kung nakadungog mo news, hangtod karon naapay mga tao nga wa pa gyud makita. Grabe kadako kay buhawi dito sa bukid. Nilugsong paspas kay tubig. Mo yung namatyan. Karon ang gikadlukan sa tao, earthquake. Sa tinuod lang, friend, mahadlok na ko mosulod sa mga mall,
Labi na diri jinsan kay noon kay mo kapit diri. Uban sin nagunaw na hadok kay kamatay pastor. Gwapo. Ikaw sunod dito kay gwapo mong ka. Ingon sa uban, mubalik na gyud ang Ginoo. Kay grabe nang linog. Paminaw mo maayo. What we are waiting pagbalik sa Ginoo, it's not a sign. Yeah. What we are waiting pagbalik sa Ginoo, it's a sound. Yeah. Because the Bible says when the trumpet sound, mauna, ayaw ng linog. Sa una pa ng linog. Kusa, samot pa yun ang balita karon. Ang pinakadako nga volcano na naa sa ilalom sa dagat, naa sa Mindanao. Luoy kay ta. Nakadungog mo sa news? Na mahimo siyang epicenter sa pinakadako nga earthquake na may tabuon niya. Perting luoy sa Mindanao. Pero subyenta mo, ayaw kahadlok kay kung maapil makaglinog, langit bitaw ka. Igna ang Ginoo Lord, salamat linog para di na ko kabayad sa kong utang. Sige magulinog god, kanawa tay kwarta, linog ba ng baklay tao sa bayan. Linog ba? Kung ingon ang imong anak ma-tuition ma, linog na sa. Pero ata kabalo, basin maunay gamiton. Wa lang ko kakita sa Bible ha, pero tanawan ninyo. After sa rapture, right? Tribulation will take place. Part of it is earthquake. Ingon ang Bible, bisan pa ang langgam na maglupad tungod sa kakusog sa nilog, mahulog sila. Akong pangutana karon, kanibang mga na-survey nila na diha ang mahimong epicenter, mao ba ni siyang mga bulkinuhan gamiton for rapture? For tribulation? Pwede mao, pwede sa dili. Di man nato mabutan ng Ginoo. Pwede ang epicenter sa linog dili. Kaya nga no, part siya sa tribulation. Kung ang dili ka mahadlok anak, kay panahon sa tribulation, wa ka man ka dili. Amen? Okay na ba na ang mensahe? Mundang na ko. Balik ta sa atong text. And Israel said, "It is enough. Joseph, my son, is yet alive. I will go and see him before I die." Akong pangutana ba? Si Jacob man mo'y nagstorya no? Tagaan daw nato og application nga kung kita sa ba, mamatay. Sa dili ako mamatay. Okay? Have you thought about what you want to accomplish or experience in life before your times run out? Naguna-una ka ba ka? Because Jacob, he is thinking about that before I die, I want to see my son. He wants something to accomplish. He wants something to achieve. Just to see my son. So in our time, before you die, have you ever thought, unsay gusto nimo ma-accomplish sa imong life sa di pa ka mobiya ning kalibutan? Naguna-una ba ka? Have you ever considered things you want to experience or achieve in life before you die? Naguna-una ba ka? In fact, some people, dagan mga tao, mo ni ilang gihuna-una sa di pa siya mamatay. Sa di pa ko mamatay, maminyo gyud ko. Before I die, I want to get married. I want to see tiger. Before I die. Well, I heard that. Even sa amo dito, na aming member dito, hapit yung kumuingon, ha? Pag sure ay, kung saan, diktahan mo ang Ginoo, di ko ka maminyo, gusto ko ka maminyo. Kaya na ay mga tao, they are very oppressed or obsessed sa desire na sa di pa yung ko mamatay, maminyo yung ko. Dabi, di man ka maminyo, kaysa naong palang gano'y kaparehas ni mo. Pugson lugar ni mo ang panahon.
Para lang yun ka maminyo sa di ka mamatay. Muna'y nahitabo, nagmiserabling daghang kinabuhi kay gipugos nila ang unsay guston sa kinabuhi nga dili unta plano sa Dios. Na yung mga tao mo ingon sila, before I die, I want to be a millionaire. Gusto ko mamilyonaryo. Munang halos di na gid mo simba kay gusto lang mamilyonaryo. Ha? Masuko walihag tithes, masuko walihag first fruit. Maluko suko walihag giving simbahan. Tigo mangani ta para mamilyonaryo ta, patago na lang. Mao man asay mo una-una nga before you die I want to be a millionaire. Wa ka mo salig sa plano sa Ginoo nga mag-faithful ka, i-bless ka, i-milyonaryo ka. Ang uban sad, before I die, gusto na ko mahitabo yun ang akong dream house. Di ba? Mawasa din yung gipangandoy? Before I die, I want to become a businessman. Mawasa na inyong pangandoy, no? Mas di pa ko mamatay, gusto ko ma-businessman. Ang uban sad, sa di pa ko mamatay, gusto ko nga mahimo kong contractor sama kang Diskaya. Kay naa diya ang kwartas kontraktor. Gikan kog Surigao, nagwali ko dito. Pag uli na mo, think about this ha. 1 o'clock early morning, naapay nagtrabaho sa dalan. Missionary, mayroon pang nagtatrabaho 1 o'clock early morning. Sa una, wala na! Kapag na ito, ang diskusyon karon Luzon, Visayas, ang Mindanao wala pa. Daghang mga construction dire na sa dita mo abot ang paglihis dito sa Senado. Mahisgutan ang mga proyekto sa Mindanao. Muingon ang mga contractor. Wala ka ninanura ko. Among mang i-establish. Ha? You visit Bukidnon. Karon, hikan din mo. Travel pa inon dito sa Bukidnon. Grabing mga construction. Buhi kayong mga bako, buhi kayong mga grader, buhi kayong mga trabahante, kay ignon sila sa kontraktor. Hoy, trabaho mo kay mapriso ni ani. Gihisgutan ang ghost project. Wa gihisgutan ang ghost employee. Hello? Missionary, I don't know if you heard this. In Bicol area, paminaw above sea level ang area, naghimog flood control. Naapag yung lugar sa Bohol. Walay suba, pero may tulay. Kung imbestigahon to, nga nung naman yung tulay, may suba, kung naghimog ang suba. Okay? So, before we die, I will introduce to you. It's good to get married, even before you die. It's good to desire to be a millionaire. It's good to have a dream house. It's good to become a businessman or a contractor. But I would suggest, kay basig ka ng tanan imong gusto nga mahitabo before you die, dili na planos Ginoo. Naay mga buta nga plano sa Ginoo nga unta ma-appreciate nimo. Nga di man tuod ka maminyo, di man tuod ka mamilyonaryo, wa man tuod ka balay, di man tuod ka na imong negosyante or contractor, but you meet the plan and purpose of God before you die. First of all, before I die, I want to be sure my salvation. Before I die, I want to be sure my salvation. Mga Kristohanon, di man ka maminyo. Watod kay business. Pero naa kay kaluwasan. Bahala na lang, mamatay bitaw gihapon tang tanan. At least ikaw, tuwa kag langit, secure ka. Pero kabantay mo, daghan kayong mga tao ang gitagaan nila og importansya before they die only sa mga butang aning kalibutan. There's nothing wrong with that. Pero nalimta nila ang pinaka-importante nga dapat nila pangundaman before they die.
ang pangutana karon may tungod sa kaluwasan. Question, can we know salvation while we are still alive? Sibuhanoon ako. Mahibalaan ba nato ang kaluwasan ni Trasburita? Anong ako nang di pangutana? Because those people, na mga tao, kung sa dili ka kabalang gusto, buhi pa mangguta. Kung di ka karon kabalo nga buhi pa ka, samot nagpatay na ka. Kaya ang kaluwasan, mahibalaan na siya mintras buhi pa. So ang question, can we know salvation while we're still alive? Na, murag di sad mo sure. Mahibalaan ba nato ang kaluwasan mintras buhi pa ta? Maka-experience siya batas kaluwasan mintras buhi pa ta? Posible ba nga mabatunan natong kaluwasan mintras buhi pa ta? Subok! Yan naman, ang uban, imposible nga mabatunan ang salvation mintras buhi pa. Unta happy ka karon kay nga naman daghan mga tao mga Kristiyanon wa gyud sila naguna-una sa kaluwasan pero ikaw naa sa imong kasikasing that before I die I want to secure my salvation. Before I die. Unsa man day ang salvation, pastor? Salvation means when a man dies they will not go to hell but heaven. Mao na salvation nga panahon nga mamatay ta, di na ta mo adtog impierno. Amen? Amen? Kung dili langit na ta, unay kaluwasan, unsa may giingon sa Bible? The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Unsay giingon niya? Not willing that any should what? Perish. Ingon sa Bible. Desire na sa Ginoo nga naay bisan dili niya gusto nga naay isa bisan isa mo adtog impierno. Kung naa ka dinhi karon, gaduda ka sa kaluwasan nga maangkon o dili, ayaw na pagduda. I-priority na sa imong kinabuhi. Naunta, Lord, salamat sa kaluwasan nga akong nabatunan. Amen? Ni apagyod makatabang sa ato. Unsa na to pag-determine nga ang kaluwasan mabatunan nato? You can use this if you go to soul winning. Unsa na to? Because ang argument tungkol sa soul winning, mamit nimo di ta kabalo kay buhi pa ta. This would help you. I hope makatabang ni sa imo. Una, how can a person determine their salvation while they are alive? First of all, because God desire all men to be saved. Just share it to them. You tell your friend, you tell your neighbor, you tell sa mga tao yung suminingan sa program ninyo. Abi bitaw nimo sir, abi bitaw nimo ma'am. Ang gusto gyud sa Ginoo nga ang tanan tao maluwas. Nakatagbo na mo mga tao mingon sila, well, okay man ang kaluwasan, pero abi nimo dong ang Ginoo'y magbuo. Kung ibutang ta niya sa impierno, wa gitay mahima. Kung ibutang sa tanya sa langit, di okay kaayo. Wala mang gunas Biblia. Kaya ang naas Biblia, ang gusto sa Ginoo nga ang tanan. Ha? Ang tanan. Kusa, in 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved? Na-ispilahan dito, nagtapok kada Sabado, magsulwining mi. Ingon ko dong, binisayaan ninyo dahil, binisayaan. Who will have all men to be saved? Kini siya. Ang tanan nga mga lalaki manuwas. Oy, may apil babae! Men man! Nako kinsa inyong English teacher? Kay dili tanan men sa context, specific na men. Nagiskot ka na lalaki, babae, dili lang lalaki. Nooy ka mo mga babae, o maunang kasigulo. Amen? Awa, ang gusto sa Ginoo nga ang tanan tao maluwas. What is that? He wants you to go to heaven. Kung naakar karon, bisita ka karon, paminaw. Kung tamo yung kasakit at mamatay, gusto na ko masabdan ang maluwas. For I want to secure my salvation.
Not only that, but also ingon sa Bible, God made a way to heaven. Now, in sa Bible, sa ingon niya, Jesus said unto him, I am the way. I am the way. So sa ato pa, ang dalan di ay paingon sa langit, si kinsa? Si Jesus. Dili di ay simbahan, amen? Dili di ay baptism. Dili di ay good works, but Jesus. Dili di ay nang naas Davao. Dili di ay nang naas Surigao. Kinsa man na Surigao? Si Senyor Aguila. Mga Kristohanon, mabalaan di ay nato ang kaluwasan. O gimuha na nga one of the rest sa imong kinabuhi that before you die, before I die, I will secure my salvation. Saan na to? Knowing that God's desire that all men to be saved. If you are visitor this morning, you are invited not to make a baptist. You are invited para makasabot ka sa kaluwasan that only the Lord Jesus Christ. Jesus said unto him, you know what? These missionaries, they will go to Congo, right? Zambia. They will go to Mongolia. Kapalo mo, unsa ilang dalon dito nga mensahe that Jesus Christ is the Savior. They will not go there to start a business. Ha? Kani kwartahan man eh. Mailan masasnawong. Oh, pero gibuhian ang tanan kay nakasabot sa kaluwasan ug mubalik para isangyaw si Kristo. Di ba? Unsay gusto sa Ginoo nga ang tanan maunsa? Kaluwas. Unsay naghimo ang Ginoo og dalan? Kinsa nga dalan? Si kinsa? Si Jesus Christ. That's why yung sa Bible, neither is there salvation in any other, for there is none other name under giving among men, whereby we must be saved. Ang Bisaya, yung sa Bible, walay kaluwasan ni bisan kinsa. Ano man? Kan Jesus Christ na ang kaluwasan. Walay laing nga pangalan nga ipadala nga gikan sa langit sa mga katawan. Diin kita maluwas. Kinsa nga pangalan? Kinsa? Jesus. Munang manggawas ta ang atong isir si Jesus. Ha? Ikatulo, atong masabtan or na-question, is there any way to go to heaven apart from Jesus Christ? Ang siri daw ninyo, para malipay ta. Is there any way to go to heaven apart from Jesus Christ? Sa masulit Isaiah, anak, naabay daing dalan paingon sa langit gawas kay Jesus Christ? Naaba, wala na? Wala na. Naabay daing manluluwas gawas kay Jesus Christ? Wala na. Amen? Naabay daing ngalan apart ka the name Jesus Christ that can save? Wala na. So klaro kayo that Jesus Christ is the Savior. Ha? Unsay gingon sa Bible? Kamong naa diri magdudas kaluwasan nga mitras buhit pa. Sabtan ninyo kay mga bersikulo. Ang blessing diri sa atos Pilipinas, ulit, blessing kayo. We have freedom sa Word of God. Bisan asa magbitbita. That's why daghan kayong mga tao, nakabalo sila kinsa si Jesus Christ. They know Jesus Christ is the way. They know Jesus Christ is the Savior. But you ask them, okay, kabalo man ka si Jesus Christ is the way, He is the Savior. So when you die today, asa ka padulog, dili ka sure. Kabalo mo nga, no? Kay taman raman sila nahibalo. Busa, kung nahibalo lang ka, na impierno gyapon ka. Ang kaluwasan dili magdetermine sa kahibalo. Ang kaluwasan magdetermine ka na sa desisyon nga imong buhaton. That's why ingon sa Bible, but as many as what receive Him to them, give Him power to become the sons of God, even to them that believe. Paminaw, kamong mga bisita or naglibog sa kaluwasan. Kanang word nga receive, ang Cebuano ana nanagdawat. Ang word nga believe, nanagtuo. Tama
Tama? Akong pangutana, kinsa may makahimo sa pagdawat o sa pagtuo? Ang taong patay, ang taong buhi. So kung buhi ka, unya, nahibalo ka, na kinahanglan nimo dawaton og tuon si Kristo, ang resulta anak kaluwasan. Dagan mga tao nahibalo lang, wa man mo to, wa man mo dawat. Namatay sila nga tuwa sa impierno. Ang ibo bang kaluwasan, nitukma ba sa bersikulo nga atong giisgutan karon that there's one moment of time sa imong life that you receive and believe the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Ba? Mga bisita, kung naa ka dinhi karon, ang kaluwasan, ang desisyon, mahitabo ka na mintras buhi pa. Mamatay ta, wala na. Forfeit na ang tanan. Kung ako ikaw, sa di pa ko mamatay, unta, maghimo kog desisyon, nga akong dawaton. Think about this verse, that this have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know. Meaning, mahibalo di ay ta sa kaluwasan. That ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. And if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt what? Shalt what? Believe in thy heart. Sayon kay paminawon ang pagtuo, pero sultihan ta mo, ang kaluwasan nga pinagis pagtuo, kinasingkasing nga nga pagtuo, nga gihimo nga desisyon sa tao. Pwede ka maghimog desisyon sa pagdawat, pero dili ka nasingkasing. Pwede ka maghimog desisyon, karon kay dugay na human ang speaker, mudawat na lang ko. You will die and go to hell. Because ang decision nga imong buhaton, make sure it is a heartily decision. Dili ko malimot, February 7, 1987, nakadungog ko sa gospel. Natawo mo sa Christian home. Sige balik-balikon sa among inahan. Dawata si Jesus Christ kay kung dili mamatay ka mo atong impierno. Kinsa bagoy di mahadlok ang impierno? Nagdawat, pero usa ka panahon naminaw ko sa PBBS. Ang among teacher nag-explain about salvation. He said, kinsay gusto dawat kung totoo kang Kristo nga iyang matuluwas. Kung dawaton nga pinsing-kasing para makabatong kaluwasan. Wa ito na ulaw. Usa ko nga nagpataas sa akong kamot kung akong tidak maghimo kong desisyon to accept and believe the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. That's why before I die, I secure myself. Wa ko kabalo patuloy na nag-uban ko sa akong brother, kung siya dito karon nagwali sa market. Uli ko nga ako na isa mag-drive. Basin pagkabot sa dalan. Mabanggaan ko. Matay ko. Nakadungog mo. Pero I secure my salvation before I die. Ang uban, di-secure nila ilang lungon. Si Peter, i-secure nila itong insurance. Pero wag din yung di-secure inyong kalang. I-secure nila. Ha? Amen? So, God is knocking on your heart. He's knocking your heart. What's number one, gani? God desire that all men to be saved. Number two, God made a way. Number three, God is knocking on your heart. Now, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come unto him. I will sup with him and he will eat. Kung nakakadinig ka ron, bisita ka. Nakakadinig ka ron, dili ka sure. Kung ani ang mensahe, ang Ginoo na nuktok sa imong kasing-kasing. Ang pag-abre nasa imo. Ayaw igna sa imong katapad. Huy! Huy! Kasing-kasing ba? Abre ka na ito. Ayaw. Ikaw yun. So, kung saan man ang pag-abre sa kasing-kasing, una, to open our heart is to admit that we are sinners and need a Savior. To open our hearts is to admit that our good works cannot save us. To open our hearts is to admit that Jesus died and paid for us. Kapalo mo, you need that decision. That's why, would you open your heart and make a decision to believe and accept Jesus Christ as personal Lord and Savior? Kung nakakalinig ka ron, muna akong tupad. The decision is yours. Nasa imo. Wa ko nakaabot sa second point because it's already time. Akong ipadayon unya kung ipawali pa ko sa inyong pastor. But I'm talking about before I die. Punta niyo ta, I want to secure my salvation. If
you are saved, you should be grateful to the Lord. Nga naman, others are not. Ang uban, isod kay pasabton, but with the gospel introduced to you, you praise the Lord. Sayon kay mga sabtan, that you cannot save yourselves, but Jesus Christ is the Savior. Mga igsoon, mga bisita, I hope, mamatay man yung tanan. Okay rin tag kita mamatay. Pero naay mga buta na pangandaman nato sa di pa ka mamatay. Ang one and God is salvation. Are you saved? Amen. Please bow your head and close your eyes this morning. Bow your head and close your eyes. Wala ko'y idea, but I hope, kung naa ka din karon, ayaw unta nimo palampason ang mensahe. Ayaw palampasan nga wala kay buhaton. Samtang nagdugo ang inyong ulo, piyong inyong mga mata. Naaba dinhi sa atong tunga nga moingon ka pastor, nasabtan na ako mensahe.